Ang bahay ay nakatayo sa isang tahimik na kalye. Ang umaga ay laging nagsisimula sa parehong paraan. Si Alana ay nakaupo sa hapagkainan, nagawa sa matibay na kahoy. Sa harapan niya ay isang tablet na nagpapakita ng mga graph at numero. Siya ay nagtatrabaho bilang isang financial planner, isang propesyon na nangangailangan ng katumpakan at lohika. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Sinusuri ang merkado, habang ang amoy ng bagong gawang kape ay pumupuno sa hangin. Sa kabilang dako, si Benjo, ang kanyang asawa, ay nakaupo na may sketchbook at lapis. Siya ang may-ari ng isang event organizing business. Ang kanyang ulo ay puno ng malalaking ideya at malikhaing konsepto. Sila ay dalawang magkaibang mundo, lohika at sining. Ngunit sa loob ng halos 5 taon, ang kanilang mundo ay nagkaisa ng harmonya. Nang umagang iyon, si Benjo ay tila mas masigla kaysa karaniwan. Inilipat niya ang kanyang sketchbook sa tabi. "May magandang balita ako, mahal," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila sabik. Itinaas ni Alana ang kanyang tingin mula sa tablet. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa. "Anong balita?" tanong niya. Ang kanyang tono ay flat. Isang ugali mula sa kanyang trabaho. "Naalala mo ba ang VIP client na sinabi ko sa iyo na mula sa Middle East? Pumayag sila sa konsepto ng party at sinabi nila kung saan nila gustong idaos ang event." Huminto sandali si Benjo. Nagtatayo ng pag-asa. "Saan?" "Sa Cappadocia, Turkey," sagot ni Benjo. Lumawak ang kanyang ngiti. "Ito ang pinakamalaking proyekto na aking pinangasiwaan. Ang bayad ay napakalaki, sapat na upang bayaran ang natitirang loan sa bahay, at karagdagang puhunan para sa pagpapalawak ng aking negosyo." Ibinaba ni Alana ang kanyang tablet. Ito nga ay malaking balita. Ang negosyo ni Benjo ay isang bagay na kanilang binuo ng magkasama. Karamihan sa kanyang paunang puhunan ay mula sa ipon at investment ni Alana. Palagi niyang sinusuportahan ang pangarap ng kanyang asawa. Iyon ay napakagandang balita, Ben. "Kailan ang event?" "Ang event mismo ay 3 buwan pa. Ngunit gusto nila akong lumipad doon kaagad para sa survey ng lokasyon, makipagkita sa mga lokal na vendor. Tiyakin na lahat ay perpekto. Ayaw nilang magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Kailangan kong umalis ngayong weekend," paliwanag ni Benjo. Palima, natahimik sandali si Alana. Ngayong weekend, ibig sabihin, ang kanilang plano na ipagdiwang ang kanilang 5 anibersaryo ng kasal ay kailangang ipagpaliban. Nagplano na silang pumunta sa Japan, isang paglalakbay na matagal nang pinapangarap ni Alana. Ginawa na niya ang kanyang itinerary. Nagbook na nga ng ilang tiket sa museo. "Ang anibersaryo ng kasal natin ay sa loob ng 2 linggo, Ben," sabi ni Alana ng mahina. Inabot ni Benjo ang kamay ni Alana mula sa kabilang mesa. Ang kanyang hawak ay mainit at nakasisiguro. "Alam ko, mahal. Alam ko. Ngunit ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Nangangako ako na pagkatapos ng proyektong ito, hindi lang tayo pupunta sa Japan. Maaari tayong mag-ikot sa Europa. Nangangako akong babawiin ko ito. Isipin mo na lang na ito ay isang pamumuhunan para sa ating kinabukasan," pambubuyo niya. Tinitigan ni Alana ang mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang ambisyon at pag-asa doon. Palagi siyang nagtitiwala kay Benjo. Huminga siya ng malalim at tumango. "Sige, kung ito ay talagang mahalaga para sa iyong negosyo." Lumawak ang ngiti ni Benjo. Tumayo siya, lumapit kay Alana, at hinalikan ang kanyang noo. "Salamat. Ikaw talaga ang pinakamabuting asawa. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka." Nang gabing iyon, dumating si Reyna sa kanilang bahay. Si Reyna, ang matalik na kaibigan ni Alana, mula pa noong sila ay nasa kolehiyo. Alam niya ang lahat ng kwento tungkol kay Alana, sa loob at labas. Malapit din siya kay Benjo. Ang kanyang pagdating ay sinalubong ng mainit. Silang tatlo ay nakaupo sa sala na may mainit na tsaa na nakahanda sa mesa. Kaya,
Ang ating bayani ay lilipad sa Turkey, sabi ni Reyna na may masayang tono. Bahagyang siniko ang braso ni Alana. Ngumiti ng tipid si Alana. Ganon. Magiging sobrang abala siya. Masaya ako. Para sa iyo, Ben. Ito ay isang malaking proyekto, sabi ni Reyna. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Benjo. Deserve mo yan. Napakasipag mo. Salamat. Ray. Dasal na lang na maging maayos ang lahat. Sagot ni Benjo. Siguradong magiging maayos. Mabilis na sagot ni Reyna. Pagkatapos ay bumaling siya pabalik kay Alana. Ang galing mo, Alana. Palagi mong sinusuportahan ang career ni Ben. Hindi lahat ng asawa ay kayang gawin yan. Lalo na ang isakripisyo ang anibersaryo ng kasal. Ang mga salita ni Reyna ay tila papuri. Isang pagpapatunay sa desisyon ni Alana. Tumangulang si Alana. Ang suporta mula sa kanyang matalik na kaibigan ay nagpagaan ng kanyang loob. Sa sumunod na ilang oras, masiglang tinulungan ni Reyna si Alana na gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat dalhin ni Benjo. Nag-alok pa nga siya na tulungan si Alana na maghanda ng maliit na sorpresa pag uwi ni Benjo. Palaging ganoon si Reyna, maalalahanin at laging nariyan kapag kailangan. Nang gabing bago ang pag-alis, nakaupo si Benjo kasama si Alana sa kanilang opisina. Nagpakita siya ng isang digital proposal na mukhang napaka-profesional. Nandoon ang logo ng kliyente. Ang detalye ng konsepto ng event na may temang 1001 Nights in Cappadocia Skies. At ang mga detalye ng budget na nagpa-impress kay Alana, ito ay lahat pa rin ng magaspang na pagtatantya. Sabi ni Benjo habang itinuturo ang screen ng kanyang laptop. Ngunit upang makuha ang pinakamahusay na mga vendor doon, tulad ng pag-upa ng hot air balloons para sa mga bisita, authentic catering, at mga whirling dervishes, kailangan kong bayaran ang paunang bayad sa lalong madaling panahon. Ang kompetisyon ay mahigpit, nagawa ko na ang aking mga kalkulasyon. Nagpakita siya ng isang spreadsheet file. Nandoon ang listahan ng mga gastusin para sa paunang bayad, gastos sa akomodasyon sa panahon ng survey, gastos sa lokal na transportasyon, contingency funds. Ang kabuuan ay isang malaking halaga. Kailangan ko ng operational funds na ito sa joint account na hawak ko ang ATM, sabi ni Benjo, para mas malaya akong makapag-transact doon. Mamaya, ang lahat ng resibo ay aking kokolektahin para sa ulat sa kliyente. Sinuri ni Alana ang mga numero. Lahat ay tila makatwiran. Nagtiwala siya sa kakayahan ni Benjo sa pamamahala ng proyekto. Nagtiwala din siya sa kanyang asawa. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang banking app sa kanyang telepono. Nakita niya ang balanse sa kanyang personal na account. Pagkatapos ay nakita ang balanse sa kanilang joint account. Inilipat niya ang malaking halaga ng pera na naaayon sa kabuuang iminungkahi ni Benjo. Sa joint account, ang abiso ng matagumpay na paglipat ay lumabas sa kanyang screen. Nailipat ko na, sabi ni Alana. Nakita ni Benjo ang abiso sa kanyang telepono at ngumiti ng nasiyahan. Salamat, mahal. Hindi kita bibiguin. Lahat ng ito ay para sa atin. Kinabukasan, sa airport, ang kapaligiran ay tila medyo malungkot. Niyakap ni Alana ang kanyang asawa ng mahigpit. Mag-ingat ka dyan. Huwag kalimutang kumain. Ipaalam mo sa akin kapag nakarating ka na. Paalala niya. Oo. Ikaw din. Huwag masyadong magpagod sa trabaho. Sagot ni Benjo. Hinalikan ang tuktok ng ulo ni Alana. Nandoon din si Reyna. Nakatayo siya sa tabi ni Alana. Nagbibigay ng moral na suporta. Huwag kang mag-alala. Alana, nandito ako. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang, sabi niya. Habang hinahagod ang likod ni Alana. Pinanood ni Alana ang kanyang asawa na papalayo. Dumaan sa gate ng pag-alis hanggang sa mawala ang kanyang anino. Nakaramdam siya ng bahagyang kalungkutan. Ngunit puno rin ng pag-asa. Nagtiwala siya na ang kanyang asawa ay nagsisikap para sa kanilang kinabukasan. Nagtiwala siya sa mga pangakong ibinigay. Nagtiwala siya sa kanilang kasal. At nagtiwala siya sa kanyang matalik na kaibigan. Isang pagtitiwala na itinayo sa isang pundasyon na inakala niyang napakatibay.
Ang unang ilang araw, pagkatapos ng pag-alis ni Benjo ay naramdaman na malungkot. Ang bahay na karaniwang abala sa mga talakayan ng mga malikhaing ideya ay tahimik na ngayon. Inabala ni Alana ang sarili sa trabaho, kumuha siya ng ilang bagong kliyente, gumugol ng mas maraming oras sa opisina, at umuwi ng hating gabi. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ilihis ang kanyang isip mula sa pangungulila at kalungkutan. Maayos ang kanilang komunikasyon, kahit na maikli. Tuwing umaga, makakatanggap si Alana ng good morning na mensahe mula kay Benjo, at tuwing gabi bago matulog, magpapadala si Benjo ng mensahe na nagsasabing pagod siya pagkatapos ng isang araw na pakikipagkita sa maraming tao. Maayos ang meeting, isinulat ni Benjo sa isa sa kanyang mga mensahe. Ang mga tao rito ay napaka-propesyonal, ang lokasyon ay kamangha-mangha. Siguradong magugustuhan mo. Sa isa pang mensahe, isinulat niya. Napakahaaba pa ng araw. Nag-survey ako ng ilang lugar mula umaga hanggang hapon. Ipadadala ko ang mga larawan mamaya kapag maganda ang signal. Ngunit hindi dumating ang mga larawan. Ipinangatuwiran ni Benjo na hindi matatag ang signal ng internet sa liblib na lugar ng Cappadocia. Naiintindihan ito ni Alana. Ayaw niyang maging isang asawang demanding. Nagtiwala siya na ang kanyang asawa ay nakatuon sa trabaho. Madalas ding tumawag o magpadala ng mensahe si Reyna. Nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Kumusta, Alana? Ayos ka lang ba mag-isa? Tanong ni Reyna sa telepono. Ayos lang ako, Ray. Abala lang sa trabaho, sagot ni Alana. Salamat naman at may balita kay Benjo. Kawawa naman siya. Sigurado akong pagod na pagod siya dyan. Nag-iisa. Sabi ni Reyna, ang boses niya ay puno ng pakikiramay. Isang peking pakikiramay. 4 na araw, na mula nang umalis si Benjo. Nagpasya si Alana, na umuwi ng mas maaga mula sa opisina. Naramdaman niyang kailangan ng kanyang katawan ng pahinga. Matapos maligo at kumain ng simpleng hapunan, umupo siya sa sofa sa sala. Naka-on ang telebisyon, nang walang tunog. Nagpapakita lamang ng gumagalaw na mga larawan. Medyo nababato siya. Inabot niya ang telepono na nakalatag sa mesa. Binuksan niya ang Instagram app. Isang ugali upang punan ang kanyang oras. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-scroll sa screen. Nakita niya ang mga larawan ng kanyang mga kaibigan. May nag-post ng larawan ng kanilang anak sa unang araw ng eskwela. May nagpakita ng bagong lutuin na kanilang sinubukan. Mayroon ding nagbabakasyon sa Boracay. Lahat ay tila normal. Isang maliit na bintana sa buhay ng iba, na tila masaya. Sa tuktok ng screen, ang isang serya ng mga bilog na may kulay mula sa tampok na story ay nakalinya. Lumampas siya sa mga story ng kanyang katrabaho. Pagkatapos ay sa mga story ng kanyang pinsan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang pangalan na matagal na niyang hindi nakakausap. Si Stella. Si Stella ay kasing edad niya sa universidad, isang travel vlogger na ang buhay ay puno ng paglalakbay sa buong mundo. Ang bilog ng kanyang profile ay nagpapakita ng lokasyon sa Turkey. Dahil sa pagkausyoso, pinindot ito ni Alana. Ang unang story ay nagpakita ng video ng tanawin mula sa hotel room na may caption na Beautiful Istanbul. Ang pangalawang story ay isang larawan ng isang plato ng kebab na may caption na The Best Food. Ngumiti ng tipid si Alana. Pagkatapos ay nag-swipe siya sa ikatlong story. Nagsimula ang video sa tanawin ng isang mahiwagang madaling araw na langit. 12-dosenang makukulay na hot air balloon ang nagsimulang lumipad. Pinupuno ang abot tanaw ng nakamamanghang silweta. Alam ni Alana agad na iyon ay Cappadocia. Narinig ang boses ni Stella sa background. Napakagandang tanawin ng umaga sa Cappadocia. Napakaromantiko ng kapaligiran. At tila may masaya sa ibaba. Ang kamera ng telepono ni Stella ay bumaba. Nakatutok sa pulutong ng mga tao na nagtipon sa isa sa mga tuktok ng burol upang saksihan ang tanawin. Pagkatapos, nag-zoom in ang kamera sa isang punto sa gitna ng pulutong. Doon,
Isang lalaki ang nakaluhod sa harap ng isang babae. Sa loob ng isang sandali, nakita lang ito ni Alana bilang isang cliché na romantikong eksena. Isang eksena na madalas niyang nakikita sa mga pelikula, ngunit habang lalong nagiging focus ang kamera, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang lalaking iyon, ang kanyang postura, ang kanyang gupit, ang flannel shirt na suot niya. Kilala ni Alana ang shirt na iyon. Siya ang bumili nito. Bilang regalo sa kaarawan ni Benjo. 2 buwan na ang nakakaraan. Iyon ay si Benjo. Naputol ang hininga ni Alana sa kanyang lalamunan. Sinubukan ng kanyang utak. Natanggihan ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi iyon posible. Iyon ay dapat na isang taong kamukha niya. Si Benjo ay naroon upang magtrabaho, upang makipagkita sa kliyente, hindi upang gawin ito. Pagkatapos ay lumingon ang babae. Inabot niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang singsing na inaalok. Ang kanyang mukha ay basa ng luha ng kaligayahan. Noon, gumuho ang mundo ni Alana. Ang babae ay si Reyna, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong ilang araw lang ang nakalipas ay nakaupo sa sofa na ito. Hinahagod ang kanyang likod at nangakong sasamahan siya. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Alana sa sahig. Lumikha ng isang nakakabinging tunog sa gitna ng katahimikan ng bahay. Ngunit hindi ito narinig ni Alana. Naguugong ang kanyang mga tainga. Ang silid sa paligid niya ay tila umiikot. Isang matalas na lamig ang kumalat mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Hindi siya makahinga. Ang kanyang dibdib ay sumisikip na tila may mabigat na hindi nakikita ang pumipindot sa kanya. Tinitigan niya ng walang laman ang telebisyon, na naka-on pa rin ng walang tunog. Ang kanyang isip ay magulo. Sinubukan niyang maghanap ng ibang paliwanag. Siguro lumang video ito. Siguro kalokohan lang ito. Siguro nagkamali lang ang kanyang mata. Kinuha ng kanyang nanginginig na kamay ang kanyang telepono mula sa sahig. Bahagyang may basag ang screen sa sulok. Hindi niya pinansin. Binuksan niya muli ang Instagram. Hinanap ang profile ni Stella. Nireplay niya ang video. 2 beses, 5 beses, kumuha siya ng screenshot. In-enlarge niya ang larawan. Hanggang sa ito ay maging pixelated. Walang pag-aalinlangan. Iyon ay si Benjo. Ang relo sa kanyang pulso ay regalo nila sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. At iyon ay si Reyna. Ang kuwintas na may pendant na letrang R na nakasabit sa kanyang leeg ay regalo ni Alana kay Reyna. Noong kaarawan niya, isang pakiramdam ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang pagtataksil ay tila napakatotoo, napakapisikal. Pakiramdam niya ay sinaksak siya mula sa 2 direksyon. Nang sabay-sabay, ng asawa niyang mahal niya, at sinuportahan ng buong puso, at ng matalik na kaibigan niyang pinagkakatiwalaan niya, tulad ng kanyang kapatid. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagsama-sama na ngayon. Ang proyekto ng VVP, ang survey sa lokasyon, ang mahinang signal ng internet, lahat ay kasinungalingan. Isang kasinungalingan na maayos na binuo upang pagtakpan ang kanilang pagtataksil, ang pera na inilipat niya. Ang pera mula sa kanyang pinaghirapan. Ang pera na inakala niyang para sa kanilang kinabukasan ay ginamit upang pondohan ang romantikong bakasyon at mamahaling panukala ng kanyang asawa, kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi lumabas ang mga luha. Ang sakit na naramdaman niya ay napakalalim para maging iyak. Ang tanging nandoon ay isang malamig na kawalan at isang galit na nagsisimulang magliyab ng dahan-dahan mula sa ilalim ng kanyang puso. Umupo siya nang hindi gumagalaw sa sofa ng halos 1 oras. Nakatitig sa screen ng telepono sa kanyang kamay, nakatitig sa ebidensya ng pagtataksil na iyon. Unti-unting napuno ang kawalan na iyon. Hindi ng kalungkutan, kundi ng isang desisyon, isang malamig at sinusukat na katatagan. Inakala nilang tanga siya. Pinaglaruan nila ang kanyang pagtitiwala at kabutihan. Magbabayad sila para doon. Ang katahimikan sa sala ay tila siksik at mabigat. Ang tunog mula sa telebisyon, na naka-on ng walang volume, ay tila nasipsip ng matinding katahimikan.
Hindi gumalaw si Alana mula sa kanyang posisyon sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa basag na screen ng telepono. Nagpapakita ng nakapirming larawan mula sa isang video. Ang masayang mukha ni Reyna at ang nakaluhod na likod ni Benjo. Ang larawan ay nasunog sa kanyang isipan. Ang bawat detalye ay malinaw na nakaukit. Ang sakit ay dumating sa unang alon. Isang alon ng pagtanggi, kung saan sumisigaw ang kanyang utak, na lahat ng ito ay isang pagkakamali. Pangalawa, isang alon ng matinding kalungkutan, isang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kasal at pagkakaibigan. Ngunit ang ikatlong alon na dumating ay ang pinakamalakas. Ang alon na iyon ay malamig, kalmado, at napakalinaw. Iyon ay isang alon ng galit. Hindi galit na sumabog ng walang taros at walang kontrol, kundi galit na nakatuon, na nagbago ng kalungkutan tungo sa layunin. Sa kanyang isip, ang kanyang propesyon ay kinuha ang kontrol. Siya ay isang financial planner. Ang kanyang trabaho ay pamahalaan ang mga asset, suriin ang mga panganib, at gumawa ng matatag na aksyon upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi. Ang kanyang kasal, na pagtanto niya noon, ay naging isang masamang pamumuhunan, isang asset na napagmalupitan, ng husto ng partido na pinagkatiwalaan niyang pamahalaan ito ng magkasama. Ngayon, oras na upang bawasan ang pinsala. Tumayo siya. Ang kanyang mga galaw ay hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang ay tila matatag habang lumalakad siya palabas ng sala, dumaan sa pasilyo, at pumasok sa kanyang opisina. Ang silid na ito, ang kanyang sentro ng kontrol. Dito niya pinamamahalaan ang mga pananalapi ng kanyang mga kliyente. Gumagawa ng mga pagtataya ng pamumuhunan. At higit sa lahat, pinamamahalaan ang sariling pananalapi ng kanyang pamilya. Ang mga dingding ay puno ng mga bookcase na naglalaman ng literatura sa ekonomiya at pananalapi. Ang kanyang mesa ay maayos, na may laptop lamang, isang karagdagang monitor, at isang lalagyan ng panulat. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo na batay sa lohika, numero, at mga kahihinatnan. Umupo siya sa kanyang ergonomic chair. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mahinang tunog ng fan, ng cooler ang tanging tunog sa silid. Lumiwanag ang screen na nagpapakita ng desktop background na may larawan ng isang tahimik na tanawin ng bundok. Inilagay niya ang kanyang password nang walang pag-aalinlangan. Mabilis at sanay na gumalaw ang kanyang mga daliri. Lumabas ang mga icon ng application sa screen. Hindi niya pinansin ang lahat at agad na binuksan ang web browser. Isang layunin lang, ang website ng internet banking. Inilagay niya ang kanyang username at password para sa kanilang joint account. Isang authentication code ang ipinadala sa kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono. Tiningnan ang mga numero na nakasulat. Pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa ibinigay na column. Binuksan ang pangunahing pahina ng account. Ang natitirang balanse ay malaki pa rin. Sa ilalim nito ay nakasulat ang kasaysayan ng transaksyon. Sinuri ng kanyang mga mata ang listahan. Bawat linya, pinigil niya ang kanyang hininga. Pinilit ang sarili na makita ang bawat detalye ng may objectivity ng isang auditor. Ang unang transaksyon na nakakuha ng kanyang pansin ay naganap 5 araw na ang nakalipas. Pagbili ng tiket ng Turkish Airlines. Malinaw ang description. Business class, 2 pasahero. Naputol ang kanyang hininga. Sabi ni Benjo, nag-iisa lang siya. Ang unang kasinungalingan ay naitala ng digital. Kinlik niya ang detalye ng transaksyon, nakita ang flight number at ang mga pangalan ng pasahero, Benjo Diaz at Reyna Ramos. Ang kanilang buong pangalan ay malinaw na nakalimbag, wala ng espasyo para sa pag-aalinlangan. Nag-scroll siya pababa. Mayroong malaking withdrawal ng pera sa isang ATM sa Istanbul Airport. Para saan ang napakalaking halaga ng pera? Maaari lamang siyang manghula. Pagkatapos, ang susunod na transaksyon ay nagpasuka sa kanya. Isang debit mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Istanbul. Napakalaki ng halaga. Sapat na upang bayaran ang down payment ng isang maliit na kotse. Ito ang presyo ng singsing na nakasabit ngayon sa daliri ng kanyang kaibigan.
ang presyo ng kanyang pagtataksil. Ang perang iyon ay mula sa kanyang end-of-year bonus na inilagay niya sa joint account na may layuning i-renovate ang kanilang kusina. Nagpatuloy ang listahan. Bayarin mula sa isang marangyang boutique hotel sa Cappadocia. Nakilala niya ang pangalan. Ipinakita sa kanya ni Benjo ito noon. Sinasabing ito ay isang pangarap na hotel para sa isang romantikong bakasyon. Naging katotohanan nga ang pangarap na iyon, ngunit kasama ang ibang babae. Mabilis niyang binuksan ang isang bagong tab sa kanyang browser. Hinanap ang pangalan ng hotel na iyon. Lumabas ang mga larawan ng honeymoon suite na kumpleto sa private balcony na nakaharap sa lambak kung saan lumilipad ang mga hot air balloon. Ipinagpalagay niya na naroon sila. Ipinagdiriwang ang kanilang bawal na pag-ibig gamit ang kanyang pera. Mayroon ding mga bayarin mula sa ilang mamahaling restaurant, tindahan, designer clothes, at pag-arkila ng pribadong sasakyan. Hindi ito business trip. Ito ay isang marangyang bakasyon na maingat na binalak. Bawat sentimo ay pinondohan ng kanyang pawis at tiwala. Ang kanyang galit ay umabot na sa sukdulan, ngunit nanatiling kontrolado sa isang nakamamatay na katahimikan. Tapos na siya sa pagsusuri. Nakalap na ang datos. Malinaw na ang conclusion. Ngayon na ang oras para kumilos. Unang hakbang, siguruhin ang natitirang asset. Binuksan niya ang menu ng paglilipat ng pondo. Pinili niya ang joint account bilang source account at ang kanyang personal na account bilang destination account. Sa column ng halaga, hindi siya nag-type ng numero. Pinindot lang niya ang button na ilipat ang lahat ng balanse. Ang natitirang numero ay automatikong napuno. Sinuri niya muli ang account number at pinindot ang button na magpatuloy. Lumabas ang confirmation page. Pinindot niya ang kumpirmahin ang paglilipat. Muli, isang authentication code ang ipinadala sa kanyang telepono. Inilagay niya ito. Sa loob ng ilang segundo, lumabas ang isang notification. Matagumpay ang paglilipat. Bumalik siya sa pangunahing pahina ng joint account. Ang kanyang balanse ay nagpapakita na ngayon ng isang malaking 00. Ikalawang hakbang, putulin ang lahat ng access. Maaaring hindi na makapag-withdraw ng pera si Benjo, ngunit hawak pa rin niya ang credit card na konektado sa account na iyon, na ang mga bayarin ay automatikong babayaran. Hindi ito papayagan ni Alana. Pumasok siya sa menu ng mga setting ng card. Nandoon ang isang virtual na larawan ng debit card at credit card na hawak ni Benjo. Sa tabi ng bawat card ay may ilang pagpipilian. Binaliwala niya ang option na pansamantalang i-block. Agad niyang pinili ang option na i-report ang nawala, ninakaw na card. Ito ang pinaka-drastic na option na permanenteng magde-deactivate ng card at mangangailangan ng komplikadong proseso upang muling i-activate. Lumabas ang isang babalang window sa screen. Sigurado ka bang gusto mong i-block ang card na ito ng permanente? Lahat ng transaksyon ay tatanggihan. Sa ilalim nito ay may dalawang button. Oo at hindi. Inilipat ni Alana ang kanyang cursor at kinlik ang oo nang walang pag-aalinlangan. Ginawa niya ito para sa debit card. Pagkatapos ay inulit niya ang parehong proseso para sa credit card. Sa loob ng wala pang 5 minuto, ang lahat ng pinansyal na tulay na nag-uugnay sa kanya kay Benjo ay kanyang sinunog. Ikatlong hakbang, ang huling mensahe. Tapos na siya sa mga numero at sistema ng pagbabangko. Ngayon na ang oras para sa komunikasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang messaging app. Hindi niya binuksan ang kasaysayan ng kanilang pag-uusap na puno ng mga salita ng pagmamahal at huwad na pangako. Agad siyang nag-type ng bagong mensahe sa numero ni Benjo. Ang mensahe ay maikli, matalim, at walang iniwan na puwang para sa interpretasyon. Congrats sa engagement mo. Enjoy the rest of your vacation. Sinadya niyang gamitin ang quotation mark sa salitang vacation. Isang subtle na pagbibigay diin na alam niya ang lahat. Binasa niya muli ang mensahe ng isang beses. Naramdaman niya na tama. Pinindot niya ang send button. Agad na lumabas ang 2 kulay abong checkmark na nagpapahiwatig na naipadala ang mensahe. Ang huling aksyon ay ang pinakahuli. Binuksan niya ang contact ni Benjo sa kanyang telepono. Pinindot niya ang block contact
Lumabas ang isang kumpirmasyon. Hindi ka na makakatanggap ng tawag o mensahe mula sa kontak na ito. Pinindot niya iyon. Pagkatapos ay binuksan niya ang WhatsApp. Ginawa ang pareho. Binuksan niya ang Instagram. Binlock ang account ni Benjo. At pati na rin ang account ni Reyna. Pinutol niya ang lahat ng digital communication lines. Walang magmamakaawa na tawag. Walang mensahe na puno ng huwad na paliwanag. Para sa kanya, wala na sila. Isinara niya ang kanyang laptop. Tumayo siya at naglakad patungong kusina. Kinuha niya ang isang baso at pinuno ito ng malamig na tubig mula sa dispenser. Ininom niya ito ng isang lagok. Ang malamig na tubig ay tila nakakapagpakalma sa kanyang tuyong lalamunan. Inilagay niya ang baso sa lababo. Tahimik pa rin ang bahay. Walang nagbago sa pisikal. Ngunit alam ni Alana na sinira niya lang ang buong pundasyon ng kanyang buhay at nagsimulang bumuo ng bago. Sa ibabaw ng mga guho nito, hindi siya nalulungkot. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam lang siya ng kawalan. Isang malinis na kawalan. Handang punan muli ng kanyang sariling buhay. Isang bagyo ang darating para kay Benjo at Reyna. At ang bagyong iyon ay siya. Ang lamig ng gabi sa Istanbul ay tila nagdadala ng amoy ng dagat mula sa Bosphorus Strait, mula sa kanilang mesa sa isang marangyang rooftop restaurant. Nakita ni Benjo at Reyna ang kislap ng mga ilaw ng lungsod na kumakalat na parang isang alpombra ng mga bituin. Ang Bosphorus Bridge ay nagniningning, nag-uugnay sa Europa at Asia. Ang kapaligiran ay perpekto. Isang kasukdulan ng kanilang pangarap na paglalakbay. Walang tigil na tinitigan ni Reyna, ang singsing na brilyante sa kanyang daliri. Kumikinang ang ilaw nito tuwing igagalaw niya ang kanyang kamay. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito, Ben. Bulong niya. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ang proposal sa Cappadocia sa ilalim ng daan-daang hot air balloon. Ngayon hapunan dito, parang fairy tale. Ngumiti si Benjo. Isang ngiti ng isang lalaking naramdaman na nasakop niya ang mundo. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ba? Kasama ako. Magiging ganito ang buhay mo. Simula pa lang ito. Inabot niya ang kanyang baso ng alak. Inangat ito. Para sa atin. Para sa ating bagong kinabukasan. Nag-toast sila. Masarap ang mamahaling red wine sa kanilang dila. Pinag-usapan nila ang mga malalaking plano. Bumili ng bagong bahay sa isang marangyang lugar. Malayo sa bahay niya kay Alana. Pagsasamahin ang kasanayan ni Benjo sa event organizing sa socialite connections ni Reyna. Sila ay magiging isang makapangyarihang mag-asawa. Hinahangaan ng lahat sa kanilang bubble ng kaligayahan. Si Alana ay isang teknikal na detalye lamang sa nakaraan. Isang tulay na dapat tawiran at pagkatapos ay sunugin. Nagtiwala sila na si Alana sa kanyang kalmado at lohikal na pagkatao. Marahil may kaunting drama, ngunit sa huli ay susuko. Siguradong maiintindihan niya, sabi ni Benjo, nang may kumpiyansa. Matagal nang walang buhay ang relasyon namin. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Tumango si Reyna bilang pagsang-ayon, habang sinasubo ang isang maliit na piraso ng baklava sa kanyang bibig. Puro numero lang ang nasa isip niya. Hindi niya maiintindihan ang mga pangarap mo tulad ko. Nagtawanan sila. Pakiramdam nila ay tama at nabibigyang katwiran. Masaya nilang tinapos ang kanilang dessert. Umorder pa ng isang bote ng alak. Hindi nila inalala ang presyo. Ito ang kanilang pagdiriwang. Pagkatapos ng 2 oras na tila ilang minuto lamang, sumenya si Benjo sa waiter upang hilingin ang bayarin. Lumapit ang isang waiter na may eleganteng leather folder. Binuksan ito ni Benjo. Nakita ang malaking kabuuang bayarin. At pagkatapos ay ngumiti ng kaswal. Kinuha niya ang kanyang pangunahing credit card mula sa kanyang wallet, isang itim na card na palagi niyang ipinagmamalaki. At ibinigay ito sa waiter. Ito, sabi niya, sa estilo ng isang matagumpay na tao. Tumango ang waiter at umalis. Bumalik si Benjo sa pakikipag-usap kay Reyna. Ilang minuto pagkaraan, bumalik ang waiter sa kanilang mesa. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang awkward. Paumanhin, Ginoo, tila may problema sa card.
Ang transaksyon ay tinanggihan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Benjo. Kinunot niya ang kanyang noo. Tinanggihan? Hindi posible. Subukan mong muli. Siguro may problema sa makina o sa signal. Sige, Ginoo. Susubukan ko ulit, sabi ng waiter. Pagkatapos ay bumalik sa cashier. Tinitigan ni Reyna si Benjo. Nawala din ang kanyang ngiti. Bakit tinanggihan? Huwag kang mag-alala. Madalas itong nangyayari sa ibang bansa. Isang teknikal na problema lang, sagot ni Benjo. Bagaman nagsisimula ng sumulpot ang isang bahagyang pakiramdam ng pag-aalala. Bumalik muli ang waiter. Sa pagkakataong ito, ay may mas seryosong mukha. Lubos akong humihingi ng paumanhin, Ginoo. Hindi talaga pumasok. Nakasaad sa sistema na declined. Ang mukha ni Benjo ay nagsimulang mamula sa kahihiyan. Ang ilang mga bisita sa mga kalapit na mesa ay nagsisimulang tumingin sa kanila. Nararamdaman niya ang kanilang mga tingin. Nang may kaunting galit, binuksan niya ang kanyang wallet at kinuha ang kanyang debit card. Kung gayon, gamitin mo ito. Siguradong gagana ito. Kinuha ng waiter ang pangalawang card at umalis. Ang katahimikan sa kanilang mesa ay matindi. Nagsimulang tapikin ni Reyna ang kanyang mga daliri sa mesa. Isang senyales ng pagkabalisa. Ilang minuto, na tila walang katapusan ang lumipas. Ang manager ng restaurant ay lumapit na ngayon kasama ang waiter. Magandang gabi, Ginoo. Bati ng manager ng magalang ngunit matatag. Sinubukan na namin ang parehong mga card ninyo. At sa kasamaang palad, ay hindi magamit ang mga ito. Kalokohan! May mali sa sistema ng bangko ko. Sumabat si Benjo. Bahagyang tumaas ang kanyang boses. Sinubukan niyang buksan ang mobile banking app sa kanyang telepono. Umaasa na makapag-transfer. Ngunit ang icon ng koneksyon sa internet ay patuloy na umiikot. Bakit napakabagal ng wifi? Naiintindihan namin, Ginoo. Ngunit ang bayarin na ito ay kailangang bayaran ngayong gabi, sabi ng manager. Isang malamig na panik ang nagsimulang kumalat kay Benjo. Sinuri niya ang nilalaman ng kanyang wallet. Mayroon lamang siyang ilang Turkish lira at ilang daang US dollar. Ang halaga ay hindi sapat upang bayaran ang isang kapat ng kabuuang bill. Sinuri din ni Reyna ang kanyang bag at mas kaunti ang nilalaman. Wala kaming sapat na cash, sabi ni Benjo nang mahina. Matindi ang kanyang kahihiyan ngayon. Huminga ng malalim ang manager. Kung gayon, mayroon ba kayong maaring iwan bilang collateral? Ipapaiwan namin ito hanggang sa bumalik kayo upang bayaran ang bill. Tinitigan ni Benjo si Reyna. Tinitigan siya ni Reyna. Nang may takot, nang may mabigat na puso, kinuha ni Benjo ang relo mula sa kanyang pulso. Ang relo ay regalo ni Alana, isang mamahaling brand. Ibinigay niya ito sa manager. Sapat na ba ito? Maingat itong sinuri ng manager. Ipapaiwan namin ito. Hihintayin namin ang bayad bukas. Umalis sila sa restaurant nang walang imik. Ang euphoria ng gabing iyon ay nawala na. Napalitan ng katahimikan na puno ng galit at pag-aalala. Paano ito nangyari, Ben? Bulong ni Reyna habang naglalakad sila sa mataong bangketa. Sabi mo, lahat ay inayos mo na. Hindi ko alam, Ray. Ito ay dapat na isang pagkakamali ng bangko. Bukas ng umaga tatawagan ko sila at aayusin ang lahat, sagot ni Benjo. Ang kanyang boses ay tila galit. Nang gabing iyon, hindi sila nakatulog. Kinabukasan, mas lumala ang problema. Habang naghahanda silang mag-almusal sa hotel, isang receptionist ang magalang na pumigil sa kanila. Magandang umaga, Ginoong Diaz. May kaunting problema sa bayad sa inyong silid sa nakalipas na ilang gabi. Ang credit card na inyong inirehistro ay tinanggihan nang subukan naming singilin ito kaninang umaga. Tila bumagsak ang puso ni Benjo sa kanyang tiyan. Hindi na ito problema lang sa isang restaurant. Ito ay mas malaking problema. Susubukan ko sa ATM, sabi niya. Sinisikap na magtunog kalmado. Siya at si Reyna ay naglakad papunta sa ATM machine sa lobby ng hotel. Ipinasok niya ang kanyang debit card, inilagay ang PIN, at pinili ang opsyon na cash withdrawal. Sandaling umugong ang makina.
Pagkatapos ay lumabas ang isang mensahe sa screen sa Turkish at English. Transaction cannot be processed. Insufficient balance. Insufficient balance. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Benjo, na parang matinding suntok. Paano posible? Kagagaling lang ni Alana sa paglilipat ng malaking halaga ng pondo. Dapat ay may sapat pang natitira. Sinubukan niya ulit, pareho pa rin ang resulta. Sinubukan niya ang kanyang credit card. Tinanggihan, bago pa man niya mailagay ang PIN. Noon, sa pakiramdam ng pagkabigo na nagsisimula ng kumalat, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Inisip niya na marahil nagpadala si Alana ng mensahe tungkol sa problema sa pagbabangko. Binuksan niya ang kanyang message inbox. At doon, sa pinakataas, ay may isang hindi pa nababasang mensahe mula kay Alana. Binuksan niya ito. Congrats sa engagement mo. Enjoy the rest of your vacation. Binasa ni Benjo ang pangungusap ng paulit-ulit. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Ang quotation marks sa salitang vacation. Naiintindihan niya na ngayon. Hindi ito pagkakamali ng bangko. Hindi ito teknikal na problema. Ito ay isang sinasadyang aksyon. Alam ni Alana sa kung paanong paraan. Alam niya ang lahat at kinuha lang niya ang gatilyo na wala ang kulay sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Reyna na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ano? Ben? Ano ang sinabi ng bangko? Hindi makasagot si Benjo. Ipinakita lang niya ang screen ng kanyang telepono kay Reyna. Binasa ni Reyna ang mensahe. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang naiintindihan niya ang implikasyon ng maikling pangungusap na iyon. Hindi lamang sila nagkaroon ng problema sa pananalapi. Sila ay pinutol. Sila ay na-stranded sa isang dayuhang bansa nang walang pera, walang akses sa anumang pondo. Ang kanilang paraiso ay naging isang bilangguan sa isang iglap. Ang sorpresa sa lobby ng hotel ay nanatili sa isang tensyonado na katahimikan. Ang maikling mensahe mula kay Alana sa screen ng telepono ni Benjo ay tila mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Tinitigan ni Reyna ang screen at pagkatapos ay tiningnan ang namumutlang mukha ni Benjo. Sa kanilang paligid, patuloy ang buhay sa hotel. Ilang bisita ang dumaan na naghihila ng kanilang mga maleta. Ang kanilang mga tawa ay tila echo mula sa ibang mundo na hindi na nila kayang pasukin. Tinitigan sila ng receptionist ng hotel na may ekspresyon na nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Ginoo. Ginang. Paano ang bayad? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay magalang. Ngunit ang kanyang tono ay may diin. Tinamaan si Benjo ng katotohanan. Hindi na ito tungkol sa kahihiyan o dignidad. Ito ay tungkol sa survival. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Kailangan kong tumawag, sabi ni Benjo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inilayo niya si Reyna mula sa reception desk patungo sa isang bahagyang mas tahimik na sulok ng lobby. Alam niya, alam ni Alana ang lahat. Bulong ni Benjo, mas sa kanyang sarili kaysa kay Reyna. Paano niya nalaman? Ben, paano? Tanong ni Reyna. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng panik at galit. Sigurado akong may nagpaalam sa kanya. Ang kaibigan mo, ang kaibigan ko. Hindi ko alam, at hindi iyon mahalaga ngayon. Putol ni Benjo. Ang mahalaga ay binlock niya na ang lahat. Wala tayong pera. Sinubukan niyang tawagan si Alana mula sa kanyang telepono. Hindi man lang nagring ang tawag. Mayroon lamang maikli at huling busy tone. Call rejected. Sinubukan niya mula sa WhatsApp. Nawala na ang kanyang larawan. Walang laman ang kanyang status. Blocked. Subukan mo sa telepono mo. Pilit ni Benjo. Dali-daling kinuha ni Reyna ang kanyang telepono. Hinanap ang pangalan ni Alana sa kanyang contacts at pinindot ang call button. Pareho pa rin ang resulta. Blocked sa lahat ng linya. Nagtayo si Alana ng isang digital fortress na hindi nila kayang pasukin. Ganap silang na-isolate. Kailangan nating kausapin siya. Kailangan nating ipaliwanag,
sabi ni Reyna na desperado. Ipaliwanag ano, Reyna? May video ng aking proposal sa iyo sa Cappadocia. Ano ang gusto mong ipaliwanag? Sagot ni Benjo. Galit na napagtanto niya kung gaano kabobohan at kapabayaan ang kanilang mga aksyon. Labis silang nalasing sa pag-ibig at kalayaan, kaya nakalimutan nilang sa digital age. Walang lihim na tunay na ligtas. Naglakad siya pabalik sa reception desk. Nilulunok ang kanyang dignidad. Paumanhin. Maaari ba akong humiram ng telepono ng hotel para sa isang emergency international call? Babayaran ko ang gastos mamaya. Nangangako ako. Tinitigan siya ng receptionist nang may pagdududa. Ngunit pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, tumango siya at itinuro ang isang telepono sa sulok ng kanyang mesa. Isang maikling tawag lang. Denial ni Benjo ang numero ni Alana gamit ang nanginginig na kamay. Kailangan niyang hulaan ang numero ng bahay dahil nabura na ito sa kanyang alaala. Napalitan ng digital storage na ngayon ay nagtataksil sa kanya. Pagkatapos ng ilang maling koneksyon, sa wakas ay nagtagumpay siya. Narinig ang dial tone sa kabilang panig ng karagatan. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Halos sumuko na siya. Nang sa wakas ay sinagot ang tawag. Sa Maynila, nakaupo si Alana sa kanyang opisina. Sinusuri niya ang investment portfolio ng isa sa kanyang mga kliyente. Hindi siya nagulat nang mag-ring ang telepono ng kanyang bahay na nagpapakita ng isang hindi kilalang numero na may Turkish country code. Inasahan na niya ito. Hayaan niya itong mag-ring ng ilang beses. Tinatamasa ang sandali ng kapangyarihan na iyon. Bago sa wakas, ay kinuha ang telepono at pinindot ang speaker button. Hello, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at neutral. Sa Istanbul, labis na nabunutan ng tinik si Benjo nang marinig ang boses na iyon. Alana, salamat at sinagot mo. Alana, ako ito, si Benjo. Alam ko, sagot ni Alana. Ang kanyang kalmado ay tila kakaiba na nagpatindig sa balahibo ni Benjo. Pakinggan mo, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Lahat ng card ay nakablock. Walang laman ang account. May maliit na hindi pagkakaintindihan. Kailangan mong i-unblock ito, ngayon din. Stuck kami dito, mabilis na sabi ni Benjo. Ang kanyang tono ay halo ng utos at pakiusap. Nagkaroon ng maikling paghinto sa kabilang panig. Pagkatapos ay muling narinig ang boses ni Alana. Malamig at nakamamatay na parang yelo. Walang hindi pagkakaintindihan, Benjo. Anong ibig mong sabihin? Walang hindi pagkakaintindihan. Nandito ako para magtrabaho. Mahalaga ang proyektong ito. Sinubukan pa rin ni Benjo na panatilihin ang kanyang kasinungalingan, isang desperadong reflex. Magtrabaho? Ngumiti si Alana, ngunit ang tunog ng tawa na iyon ay walang kagalakan. Ito ay isang tunog na puno ng pangungutya. Si Reyna Ramos ba ang bago mong proyekto? Kasama ba sa job description mo, ang bilhan siya ng brilyanteng singsing na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso sa Istanbul? Natahimik si Benjo. Ang dugo ay tila umuurong mula sa kanyang mukha. Alam ni Alana ang mga detalye. Kasama ba sa iyong survey ang pananatili sa honeymoon suite sa Cappadocia? Medyo malaki ang bayarin, alam mo ba? Sana ay sulit ang tanawin, patuloy ni Alana. Ang bawat salita ay binigkas niya ng mabagal at malinaw, tulad ng isang taga-usig na nagbabasa ng akusasyon. At ang celebration dinner sa rooftop restaurant na may tanawin ng Bosphorus. Nakita ko rin ang bayarin. Lahat ay naitala ng napakaayos sa transaction report, Benjo. Lahat ay binayaran gamit ang aking pera. Ang mga kasinungalingan ni Benjo ay gumuho. Wala siyang masabi. Ang tanging magagawa niya ay tingnan si Reyna nang may takot. Nakita ni Reyna ang nanginginig na Benjo at kinuha niya ang telepono mula sa kanya. Alana, ako ito. Si Reyna, pakinggan mo ako muna. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi kita kinakausap, sagot ni Alana. Ang kanyang tono ay naging mas malamig, kung posible. At wala akong iniisip. Nakita ko ang mga katotohanan. Nakita ko ang ebidensya. Ibalik mo ang telepono o ibaba ko ito ngayon din.
Napasinghap si Reyna. Natila sinampal. Ibinigay niya pabalik ang telepono kay Benjo, na nanginginig ang mga kamay. Ang tono ni Benjo ay ganap na nagbago. Ang natira lamang ay purong pagkabigo. Alana, mangyaring. Humihingi ako ng paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Napakalaki ng aking pagkakamali. Ngunit mangyaring huwag gawin ito sa amin. Wala kaming pera. Hindi kami makauwi. Hindi na iyon problema ko. Sagot ni Alana. Kahit pamasahe man lang pauwi, padalhan mo kami. Pakiusap ni Benjo. Basag ang kanyang boses. Para lang sa pamasahe pauwi. Pagkatapos noon, pipirmahan ko ang papeles para sa annulment. Ibibigay ko ang anumang gusto mo. Nangangako ako. Pero kailangan kaming makauwi mula rito. Pakiusap ni Benjo. Basag ang kanyang boses. Hindi, sabi ni Alana. Ang isang salita na iyon ay binigkas, nang may lubos na katatagan, nang walang puwang para sa negosasyon. Makinig ka, Benjo. Isa kang mahusay na event organizer. Magaling kang gumawa ng mga konsepto. Isipin mo na lang na ito ang bago mong proyekto. Ang konsepto ay survival. Ang lokasyon ay Turkey. Ang mga kalahok ay ikaw, at ang iyong kasintahan. At ang pondo ay zero. Ngayon, ipakita mo kung gaano ka ka-creative. Alana, huwag. Kayong dalawa ang pumili na simulan ang paglalakbay na ito ng magkasama. Kaya, mangyaring, tamasahin ang bawat segundo nito ng magkasama. Kayong dalawa ang bumuo ng inyong paraiso doon. Kaya, wag mo akong sisihin kung gumuho na ngayon ang paraisong iyon. Tamasahin ang bunga ng inyong mga gawa. Bago pa man makasagot si Benjo, narinig niya ang huling click. Natapos na ang tawag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang huling pag-asa ay nawala. Ang receptionist ng hotel ay tinitigan siya nang may tingin na hindi nakaibig-ibig. Sa tabi niya, nagsimulang umiyak ng mahina si Reyna. Ayaw niya tumulong. Bulong ni Benjo. Kung gayon, paano na ngayon? Hekbi ni Reyna. Ang katotohanan ng kanilang sitwasyon ay bumagsak sa kanila ng buong lakas. Nakastranded sila sa isang dayuhang bansa nang walang pera, walang kaibigan, walang daan pa uwi. Mag-isa sila. Mabilis na nagbago ang takot, tungo sa galit at paninisi sa isa't isa. Kasalanan mo lahat ito, bulong ni Reyna. Ang kanyang mga luha ay ngayon mga luha ng galit. Ang iyong nakakabaliw na ideya na mag-propose ng sobra. Kung hindi ka lang nagpakita, marahil walang nag-record at hindi sana nalaman ni Alana. Kasalanan ko? Sagot ni Benjo. Tumaas ang kanyang boses. Ikaw ang walang pasensya. Ikaw ang patuloy na nagpipilit sa akin na gawing opisyal ang relasyon natin. Ikaw ang pumili ng pinakamahal na singsing sa tindahan na iyon. Nasiyahan ka sa lahat ng karangyaan na ito, hindi ba? Ngayon na nagulo na ang lahat, sinisisi mo ako, ang kanilang pagtatalo ay lalong lumakas. Na nakakuha ng atensyon ng lahat sa lobby. Sa wakas ay dumating ang manager ng hotel upang lapitan sila. Sa pagkakataong ito ay may kasama siyang 2 security guard. Ginoo at ginang, naubusan na kami ng pasensya. Kung hindi kayo makapagbayad, kailangan ninyong lisanin ang hotel na ito ngayon din. Tumigil agad ang kanilang pagtatalo. Napalitan ng parehong takot. Nagkatinginan sila. At sa unang pagkakataon, ang pagmamahal at pag-iibigan na minsan nilang naramdaman ay ganap na nawala. Napalitan ng puot at pagsisisi. Ang kanilang fairy tale ay natapos na. Ang kanilang bangungot ay nagsimula pa lamang. Ang mabigat na salamin na pinto ng hotel ay sumara sa likod nila na may marahang tunog na tila huling desisyon. Nakatayo si Benjo at Reyna, tulala sa abalang bangketa, habang ang ingay ng Istanbul ay tila nilalamon sila ng buhay. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sila ay mga bisita sa isang 5-star hotel. Ngayon, sila ay mga palaboy. Ang proseso ng kanilang pagpapalayas ay mabilis at brutal. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo sa lobby,
Hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng manager ng hotel. Inescort sila sa kanilang silid ng mga security guard upang kunin ang kanilang pinakamahalagang personal na gamit tulad ng pasaporte at telepono. Ang natitirang kanilang mga maleta na puno ng mamahaling damit at mga souvenir ay pinigil ng hotel bilang collateral para sa hindi nabayarang bill sa silid. Inescort sila palabas sa lobby, dumaan sa mga usisero, at maawaing tingin ng mga bisita at kawani. Ito ay isang parada ng kahihiyan. Ngayon, sa ilalim ng init ng araw, nakatayo sila na ang suot lamang ay ang kanilang mga damit. Nakasuot si Benjo ng designer shirt at pantalon, na ngayon ay tila costume ng payaso. Nakasuot si Reyna ng magandang summer dress, na hindi angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang kamay ay isang maliit na handbag, na ang nilalaman lamang ay ang kanyang telepono, isang walang laman na wallet, at ilang pampaganda. Wala na silang ibang bagay. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Reyna. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng trapiko. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Nakatingin sa dumadaan na tram. Hindi sumagot si Benjo. Ang kanyang utak ay umiikot. Sinusubukang maghanap ng solusyon, ngunit ang nakita niya ay puro dead end. Nahihilo siya. Nagsisimula ng kumulo ang kanyang tiyan. Hindi pa sila nag-aalmusal. Kailangan natin ng pera ngayon din, sabi ni Benjo sa wakas. Nanginginig ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid, na tila umaasa na makakita ng perang nakalatag sa kalsada. Pagkatapos, napadpad ang kanyang mga mata sa kamay ni Reyna, sa kislap ng brilyante sa kanyang daliri. Sinundan ni Reyna ang kanyang tingin at agad na niyakap ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na tila nagpoprotekta. Wag! Hindi! Wala tayong pagpipilian, Reyna, sabi ni Benjo. Ang desperasyon ay nagpahirap sa kanya. Hindi makakain ang singsing na iyan. Hindi iyan magbibigay sa atin ng matutuluyan ngayong gabi. Isa lang iyan piraso ng bato at metal. Ito ang singsing ng aming proposal, sigaw ni Reyna. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ito ang simbolo ng aming pangako. Anong pangako? Pangako na mamatay sa gutom sa mga kalye ng Istanbul? Pabalang na sagot ni Benjo. Lumapit siya. Lumambot ang kanyang boses. Sinusubukang gumamit ng ibang taktika. Makinig ka. Ibebenta natin ang singsing na ito. Makakakuha tayo ng pera. Hahanap tayo ng murang matutuluyan. Kakain tayo. Pagkatapos ay iisipin natin kung paano umuwi. Pagbalik natin sa Maynila, nangangako ako na bibilihan kita ng mas maganda pa. Umiyak ng humihikbi si Reyna. Ngunit alam niyang tama si Benjo. Wala siyang pagpipilian. Gamit ang nanginginig na kamay, at kasabay ng mahinang hikbi, inalis niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang kaluluwa ang nabunot. Ang singsing ay naramdaman na malamig at mabigat sa kanyang palad. Ang simbolo ng kanilang pag-ibig ay naging tiket para sa survival. Ang paghahanap ng lugar upang magbenta ng alahas ang naging una nilang hamon. Hindi nila alam kung saan pupunta. Ang wika ang naging malaking hadlang. Sinubukan nilang magtanong sa ilang tao sa kalye gamit ang kanilang nanginginig na Ingles at mga galaw ng kamay. Ngunit karamihan ay umiling lamang o binaliwala sila. Ang kanilang marangyang ngunit tila desperado na hitsura ay nagpapaduda sa mga tao. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad, nang walang layunin sa ilalim ng mainit na araw, sa wakas ay nakakita sila ng isang maliit na kalye na puno ng mga tindahan ng ginto. Pumasok sila sa isa sa mga tindahan na mukhang pinakasimple. Sa loob, isang matandang lalaking may makapal na bigote ang nakatingin sa kanila mula sa likod ng display table na puno ng kumikinang na alahas. Inilagay ni Benjo ang singsing sa mesa. Kinuha ito ng lalaki. Sinuri gamit ang magnifying glass, tinimbang. Pagkatapos ay nag-type ng ilang numero sa calculator. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang numero sa Turkish lira. Mabilis itong kinalkula ni Benjo sa kanyang ulo. Napakababa ng inaalok na halaga. Marahil ay hindi umabot sa isang kapat ng presyo ng pagbili.
Hindi pwede. Ito ay tunay na brilyante. Ang certificate ay nasa aming maleta sa hotel. Protesta ni Benjo. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Itinuro niya ang pinto na tila nagsasabing, kunin mo o iwan mo. Alam niyang desperado sila. Ang desperasyon ay isang amoy na alam niya at maaari niyang amuyin mula sa 1 milya. Pagkatapos ng maikli at walang kabuluhang pagtatalo. Sa wakas, ay tinanggap nila ang alok. Ang cash ay tila kakaiba sa kanilang mga kamay. Sa isang banda, ito ay isang tagapagligtas. Sa kabilang banda, ito ay isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang kanilang pagbagsak. Hindi magtatagal ang pera. Ang unang prioridad ay maghanap ng matutuluyan. Hindi na sila makapanatili sa mga mamahaling hotel. Kailangan nilang maghanap ng pinakamurang matutuluyan na kanilang mahahanap. Nagtanong-tanong sila muli. Sa pagkakataong ito, ay naghahanap ng hostel o pension. Sa wakas, may nagturo sa kanila sa isang makipot na eskinita, sa isang mas mahirap na lugar. Ang hostel ay kabaligtaran ng lahat ng karangyaan na kanilang tinamasa sa nakaraang linggo. Amoy amag ito. Nagbabalat ang mga dingding. At ang receptionist ay isang kabataang lalaki na tila nababato. Nag-arkila sila ng 2 kama sa isang 8 kama na dormitoryo na pinaghihiwalay ng manipis na kurtina. Makikipag-share sila ng silid sa mga estranghero mula sa buong mundo. Ang privacy ay isang karangyaan na wala na sila. Ang silid ay mainit at maliit. Ang kanilang bakal na kama ay humihuni sa bawat galaw. Ang banyo ay nasa pasilyo at napakaduda ng kalinisan nito. Umupo si Reyna sa gilid ng kanyang ibabang kama. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ito ang kanyang pinakamababang punto. Hindi ko kayang manatili dito, hikbi niya. Kaya natin, at mananatili tayo dito. Sagot ni Benjo ng malamig. Inilagay ang kanilang maliit na bag sa kalawangin na locker. Ito ay mas mabuti kaysa matulog sa kalye. Ang pera mula sa pagbebenta ng singsing ay ginamit nila ng maingat. Ang kanilang pagkain ngayon ay simit. Isang bilog na tinapay na ibinebenta sa mga street cart at bottled mineral water. Ang mga luho, tulad ng kape sa cafe o pagkain sa restaurant, ay alaala na lang. Ang bawat lira na kanilang ginugol ay kinakalkula. Ang kanilang mga araw ay puno ng kawalan. Wala silang layunin. Hindi sila makabisita sa mga tourist attractions dahil wala silang pera. Ginugol nila ang karamihan ng kanilang oras na nakaupo sa mga pampublikong parke o naglalakad ng walang patutunguhan upang patayin lamang ang oras. Ang pagkabagot at pagkabigo ang naging tapat na kaibigan at patuloy silang nag-aaway. Ang stress mula sa kanilang sitwasyon ay unti-unting lumamon sa natitirang relasyon nila. Sinasabi nila sa isa't isa ang lahat, kung hindi ka lang naging ganoon katanga na ipakita ang lahat sa social media. Sabi ni Benjo isang hapon, habang nakaupo sila sa bangko ng parke. Oh, kaya ngayon, kasalanan ko? Sino ang nagplano ng lahat ng ito? Sino ang nagnakaw ng pera ng kanyang asawa para magloko? Matalim na sagot ni Reyna. Hindi ako nagnakaw. Pera ko rin iyon. Pera mo? Ang kapital ng negosyo mo ay kanino, Ben? Wala ka kung wala si Alana. Sigaw ni Reyna. Ang pagbanggit sa pangalan ni Alana ay bawal. Ngunit ngayon ay nawala na ang lahat ng limitasyon. Huwag mong banggitin ang kanyang pangalan. Sigaw ni Benjo. At least siya ay matalino. At may prinsipyo. Hindi tulad mo, na ang alam lang ay magreklamo. At umiyak. Ang mga salitang iyon ay mas sumakit kay Reyna kaysa sa anuman. Tinitigan niya si Benjo nang may purong poot. Ang lalaking ilang araw na ang nakalipas ay lumuhod sa harap niya, nangako ng mundo. Ngayon ay hinahamak siya sa isang maruming bangko ng parke. Ang kanilang pag-ibig na inakala nilang napakalaki at espesyal ay naging napakarupok. Ang pag-ibig na iyon ay lumago lamang sa mga marangyang hotel at mamahaling restaurant. Sa gitna ng kahirapan at kagipitan, ang pag-ibig na iyon ay nalanta at namatay. Nagiiwan ng mga tinik ng poot.
Nagbago rin ang kanilang itsura. Ang kanilang mga designer clothes ay naging marumi at gusot dahil hindi na nalalabhan. Hindi na sila naliligo araw-araw upang makatipid ng lakas. Ang buhok ni Benjo ay naging magulo at ang makeup ni Reyna na laging perpekto ay naglaho na nagpapakita ng isang pagod at namumutlang mukha. Hindi na sila mukhang mayayamang turista. Mukha silang nawawala. Ang romantikong pares na lumilipad sa kalangitan ng Cappadocia ay bumagsak na ngayon at napahampas ng husto sa walang awa na mga kalye ng Istanbul. At alam nilang ito pa lang ang simula ng kanilang paghihirap. Samantalang sinisimulan ni Benjo at Reyna ang kanilang paglalakbay patungo sa pinakamababang punto sa kabilang panig ng mundo. Si Alana naman ay sinisimulan ang kanyang araw nang may bagong kaayusan. Sa unang araw matapos niyang putulin ang lahat ng koneksyon, gumising siya bago pa man mag-ring ang kanyang alarm. Wala nang pakiramdam ng kawalan. Kapag nakikita ang walang laman na espasyo sa tabi niya sa kama, ang tanging nandoon ay espasyo. Espasyo upang huminga. Espasyo upang gumalaw. Espasyo upang maging siya. Hindi siya nagtagal sa silid. Nagsuot siya ng kanyang damit pang ehersisyo at nag-jogging sa paligid ng kanyang subdivision. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpapatunay. Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa dati. Pinapayagan ang pawis na bumasa sa kanyang katawan. Nililinis ang natitirang lason mula sa kanyang sistema. Hindi ito pagtakas sa problema. Ito ay pagtakbo patungo sa bagong lakas. Pagbalik sa bahay, naghanda siya ng masustansiyang almusal para sa kanyang sarili. Isang green smoothie at toasted whole wheat bread. Kinain niya ito sa hapagkainan na tila walang ingay ngunit payapa. Ang katahimikan ay hindi na awkward. Ang katahimikan ngayon ay kanyang kakampi, nagbibigay sa kanya ng espasyo upang makapag-isip ng malinaw. Ang bahay na minsan ay saksi sa kasinungalingan, ngayon ay kanyang gagawing kuta. Ang kanyang unang aksyon ay propesyonal. Nag-research na siya kagabi. Ang pinakamahusay na law firm sa lungsod, na dalubhasa sa annulment at family law. Denial niya ang numero ng telepono ng firm. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw habang nakikipag-usap sa receptionist. Magandang umaga. Ang pangalan ko po ay Alana. Gusto ko pong mag-set ng appointment kay Attorney Ramirez sa lalong madaling panahon. Ito po ay tungkol sa pag-file ng annulment. Mataas po ang urgency. Nakakuha siya ng schedule ng appointment para sa hapong iyon. Isang magandang senyales. Nang hapong iyon, nakaupo si Alana sa isang silid na pinangungunahan ng mga neutral na kulay at solid wood furniture. Ang law office ay nagbigay ng aura ng kakayahan at pagiging kumpidensyal. Sa kanyang harapan, nakaupo ang isang babae na nasa late 40s, si Attorney Ramirez. Ang kanyang tingin ay matalim at matalino. Nagbigay siya ng impresyon ng kalmado ng isang veterano na nakakita ng lahat ng uri ng drama sa tahanan. Kaya, Miss Alana, paano ko kayo matutulungan? Tanong niya, nang may kalmadong boses. Hindi umiyak si Alana. Hindi siya nagpakita ng labis na emosyon. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang isang folder na inihanda niya. Inilagay niya ito sa mesa sa pagitan nila. Gusto kong mag-file ng legal separation at annulment laban sa aking asawa, si Benjo Diaz, sabi niya. Ang kanyang tono ay flat na parang nagpepresenta ng financial report. Mayroon ba kayong ebidensya? Tanong ni Attorney Ramirez. Mayroon ako. Sagot ni Alana. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay maayos ang lahat. Ang unang pahina ay isang kulay na kopya ng screenshot ng Instagram video. Malinaw na nakikita ang mga mukha ni Reyna at Benjo. Ang pangalawang pahina ay isang kopya ng transaction report ng kanilang joint account sa nakalipas na linggo. Ginamit ni Alana ang highlighter upang markahan ang bawat kahina-hinalang gastos. Tiket ng eroplano para sa 2 tao. Pagbili ng singsing, bayarin sa mamahaling hotel, at mamahaling restaurant. Idinikit pa nga niya ang kanyang mga resulta ng paghahanap sa internet tungkol sa mga hotel at restaurant na iyon,
kumpleto sa description ng mga romantikong package na inaalok nila. Sinuri ni Attorney Ramirez ang mga dokumento ng paisa-isa. Bahagyang nakataas ang kanyang kilay, hindi dahil sa gulat sa kuwento, kundi dahil sa paghanga sa paraan ng paglalahad ni Alana. Napakakumpleto, napakalinaw, komento niya. Ang ebidensya na ito ay higit pa sa sapat. Naibalik ko na ang lahat ng natitirang pondo mula sa joint account sa aking personal na account, patuloy ni Alana. At permanenteng binlock ko na rin ang lahat ng debit at credit card na nakapangalan sa kanya na konektado sa aming account. Dahan-dahang tumango si Attorney Ramirez. Ang mabilis at matalinong aksyon na iyan ay lubos na makakatulong sa ating posisyon. Pagkatapos, ay tinalakay nila ang estratehiya. Ipinaliwanag ni Attorney Ramirez ang proseso ng batas mula sa pagpaparehistro, petisyon, mediayon, hanggang sa paglilitis. Maingat na nakinig si Alana. Paminsan-minsan ay nagtatanong ng matatalim na tanong tungkol sa hatian ng ari-arian. Sabi ni Alana, ang bahay na tinitirhan namin ay pagmamay-ari ko bago kami ikasal. Karamihan sa paunang kapital ng negosyo ng aking asawa ay mula sa aking personal na pondo. Ano ang legal na posisyon nito? Maaari nating patunayan na exclusive property mo iyon. Hanggat mayroon kayong malinaw na talaan ng transaksyon tungkol sa daloy ng pondo, mayroon tayong napakalakas na posisyon upang lubos na masiguro ang inyong ari-arian. Paliwanag ni Attorney Ramirez. Ang unang hakbang na gagawin natin ay magpadala ng freeze asset letter sa mga nauugnay na bangko upang maiwasan ang inyong asawa na gumawa ng anumang aksyon mula doon. Sa sumunod na oras, bumuo sila ng battle plan. Nakaramdam ng gaan ng loob si Alana. Ibinigay na niya ang bagay na ito sa tamang mga kamay. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang eksperto sa kanyang tabi. Pagkaalis sa law office, nakaramdam siya ng bahagyang pagagaan ng kanyang balikat. Ang susunod na hakbang ay siguruhin ang kanyang pisikal na kuta, ang kanyang tahanan. Pagkarating sa bahay, agad niyang hinanap ang numero ng locksmith. Isang oras pagkaraan, dumating ang isang lalaki na may dala-dalang toolbox. Nakatayo si Alana sa veranda. Nakikinig sa nakakabinging tunog ng drill habang binubunot ang luma niyang lock cylinder. Ang tunog na iyon ay parang musika. Sa kanyang mga tainga ito, ang tunog ng nakaraan na inaalis. Pagkatapos mailagay ang bagong lock, ibinigay ng locksmith ang isang set ng bagong susi kay Alana. Iba ang pakiramdam nito, mas matibay, mas ligtas. Ito ang mga susi sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon, ay ginawa niya ang mas mahirap na gawain. Pumasok siya sa kanilang silid tulugan. Binuksan niya ang malaking aparador. Kalahati nito ay naglalaman ng mga damit ni Benjo, mga kamiseta, na minsan niyang sinisira, mga suit na tinulungan niyang piliin. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang alon ng emosyon na nagsisimulang umakyat. Pagkatapos, nang may metodikong galaw, sinimulan niyang alisin ang lahat. Isa-isa, nilukot niya ang mga ito at inilagay sa malalaking kahon na karton na inihanda na niya. Binakante niya ang mga drawer ng mesa sa tabi ng kama ni Benjo. Inalis ang mga libro, relo, at iba pang personal na gamit. Pumunta siya sa banyo. Kinolekta ang mga toiletries ni Benjo. Lahat ay inilagay sa mga kahon. Nagtrabaho siya ng walang tigil ng ilang oras. Sa huli, inalis niya ang lahat ng larawan nilang dalawa mula sa kanilang mga frame. Hindi niya ito pinunit, inipon lamang niya ang mga ito at inilagay sa huling kahon. Pagkatapos, may 5 malalaking kahon na karton na nakalinya ng maayos sa sulok ng silid. Binuhat niya ang mga ito. Isa-isa, ang silid ay tila mas maluwag ngayon. Mas magaan. Ang mga pisikal na bakas ni Benjo ay inalis na niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kinabukasan ang pinakamahirap na gawain sa emosyonal. Ang sabihin sa pamilya. Una siyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Umupo siya kasama ang kanyang ama at ina sa kanilang mainit na sala. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Mula simula hanggang matapos. Ipinakita niya ang parehong ebidensya na ipinakita niya sa kanyang abogado. Ang reaksyon nila ay halo-halo
ng pagkabigla, galit, at malalim na kalungkutan para sa kanilang anak. Ngunit higit sa lahat, nagpakita sila ng hindi matitinag na suporta. Niyakap siya ng kanyang ina, ng mahigpit, habang sinabi ng kanyang ama na may nanginginig na boses. Tama ang ginawa mo anak, ipinagmamalaki ka namin. Nang hapon, gumawa siya ng mas mahirap na tawag sa telepono. Tinawagan niya ang mga magulang ni Benjo at humingi ng oras upang makipagkita. Mainit silang sinalubong, walang kamalay-malay, sa paparating na bagyo. Nag-iisa si Alana nang dumating sa kanilang bahay. Umupo siya kasama sila. Inihain ang tsaa at merienda tulad ng daan-daang beses na noon. Pagkatapos, nang may paggalang, ngunit walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ang balita. Tito, tita, patawad po kung masamang balita ang dala ko. Inilagay niya ang kopya ng mga ebidensya sa mesa. Pinagtaksilan po ni Benjo ang aming kasal. Dumating po ako dito hindi upang humingi ng opinyon, kundi upang ipaalam na sinimulan ko na ang proseso ng annulment. Tinitigan ng mga magulang ni Benjo ang mga ebidensya nang may mukha na hindi makapaniwala. Nagsimulang umiyak nang tahimik ang ina ni Benjo. Ang ama ni Benjo, isang lalaking karaniwang matatag, ay namula ang mukha sa galit at labis na kahihiyan. Hindi nila sinubukan na ipagtanggol ang kanilang anak. Napakalinaw ng ebidensya. Kami, hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Alana, sabi ng ama ni Benjo na may mabigat na boses. Ang anak na iyan ay nagpahiya sa pangalan ng pamilya. Humihingi kami ng paumanhin sa kanyang ginawa. Hindi ninyo kailangang humingi ng paumanhin. Tito, tita, hindi ninyo kasalanan. Malumanay, ngunit matatag na sabi ni Alana. Gusto ko lang na malaman ninyo mismo sa akin. Nang umalis si Alana sa bahay na iyon, alam niyang naputol na niya ang huling linya ng suporta ni Benjo. Bago siya umuwi, ipinadala rin niya ang parehong digital na ebidensya sa mga magulang ni Reyna. Wala siyang balak na pagtakpan ang sinuman. Na-isolate na niya sila ng tuluyan. Nagtayo na siya ng kanyang kuta. Layer by layer legal na kuta, pisikal na kuta, at kuta ng pamilya. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng kuta na iyon ng mag-isa. Ngunit hindi na marupok. Handa siyang harapin ang anumang darating. Nabawi na niya ang kontrol sa kanyang buhay at kinabukasan. Iba ang takbo ng oras sa kalye. Ang isang araw ay tila isang linggo. Ang isang linggo ay tila isang taon. Para kina Benjo at Reyna, ang oras ay naging kanilang kaaway. Higit sa isang linggo, na mula nang sila ay paalisin sa hotel. Ang perang nakuha sa pagbebenta ng singsing ni Reyna ay naubos na ilang araw na ang nakalipas, naubos sa pagbabayad ng maruming hostel at murang pagkain. Ngayon, wala na talaga sila. Napalayas sila sa hostel ng umagang iyon. Hindi nakapagbayad para sa susunod na gabi ay nangangahulugan na walang matutulugan. Nang nakaraang gabi, napilitan silang matulog sa isang pampublikong parke, sa isang malamig at matigas na bangko. Hindi nakatulog si Reyna. Sobrang takot siya. Si Benjo ay nakapikit lamang ng ilang oras. Nagising sa bawat kakaibang tunog. Ang gutom ngayon ay isang patuloy na sensasyon. Kumakain sa kanilang tiyan ng walang tigil. Nakaligtas sila sa awa ng mga estranghero. Paminsan-minsan ay nakakakuha ng isang piraso ng tinapay o ilang maliliit na barya. Ang kanilang hitsura ay ngayon ay lubhang kaibahan sa mga turistang kanilang nakikita. Ang kanilang mga damit ay marumi at mabaho. Ang kanilang buhok ay malangis at hindi inaalagaan. Si Reyna, na dati ay hindi lalabas ng bahay nang walang perpektong makeup, ngayon ay may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang pagod na mukha. Si Benjo, ang karismatik na lalaki na laging maayos. Ngayon ay naglalakad ng nakayuko ang mga balikat at may walang laman na tingin. Ang pagkabigo ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanilang kaluluwa. Pinapatay din nito ang natitirang relasyon nila. Hindi na sila nag-aaway nang may lakas tulad ng dati. Ang kanilang pag-aaway ngayon ay mas tulad ng pag-ungol ng pagod na dalawang hayop na nasugatan at napilitan sa isang sulok.
Nang hapong iyon, habang nakaupo sila sa gilid ng isang fountain sa isang mataong plaza, sumabog ang huling pagtatalo. Hindi isang malakas na pagtatalo, kundi isang mapait at nakamamatay. Gutom ako, Ben. Mahinang sabi ni Reyna. Ito ang parehong reklamo. Na inulit niya na ng dose-dosenang beses. Gutom din ako, Reyna. Sa tingin mo hindi ako gutom? Matalim na sagot ni Benjo. Ano ang gusto mong gawin ko? Magnakaw ng panaderya? Gumawa ka ng paraan. Lalaki ka. Dapat makahanap ka ng solusyon. Sabi ni Reyna. Ang kanyang boses ay may lason ng pagkadismaya. Ang mga salitang iyon ay nagpakibot kay Benjo. Tiningnan niya si Reyna na may nanlulumong tingin. Solusyon? Sinubukan ko na ang lahat. Walang solusyon. Stuck tayo dito dahil sa ating kasakiman. Kasakiman mo? Kasakiman ko? Ikaw ang nangakong ibibigay mo sa akin ang lahat. At naniwala ka naman. Sigaw ni Benjo. Umakyat ang kanyang galit. Pagkatapos ay agad na nawala. Napalitan ng labis na pagkapagod. Isinandal niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sapat na. Hindi ko na kaya. Tumayo siya at umalis ng walang imik. Tinawag siya ni Reyna. Ngunit hindi siya lumingon. Sa loob ng ilang oras, naghiwalay sila. Si Reyna ay nanatili na nakaupo sa tabi ng fountain, umiiyak ng tahimik. Si Benjo ay naglakad nang walang patutunguhan sa mga kalye na hindi niya kilala, nawala sa pulutong at sa kanyang sariling pagkadismaya. Nag-iisa sa gitna ng isang dayuhang lungsod, naramdaman ni Benjo ang kanyang pinakamababang punto. Wala siyang Alana. Wala siyang Reyna. Hindi bababa sa totoong kahulugan ng salita. Wala siyang pera. Wala siyang dignidad. Wala siyang pag-asa. May isang huling pagpipilian na natira. Isang pinto na hindi pa niya nasusubukan katukin. Bagaman alam niyang maaaring magsara ang pinto na iyon sa harap ng kanyang mukha, kailangan niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Ang pagmamataas ay isang karangyaan na hindi na niya kayang bilhin. Kailangan niyang lunukin ang lahat ng natitirang dignidad at magmakaawa. Wala siyang gumaganang telepono. Nilapitan niya ang isang internet cafe. Mula sa likod ng salamin, nakita niya ang isang hanay ng mga computer. Pumasok siya sa loob. Gamit ang ilang huling barya, na mayroon siya, bumili siya ng 15 minuto. Nang paggamit ng internet, umupo siya sa harap ng isang computer. Binuksan ang online voice call app. Hinanap niya ang contact ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Sa Maynila, nagring ang telepono sa bahay ng mga magulang ni Benjo. Ang kanyang ama, isang retiradong opisyal ng gobyerno na nagpapahalaga sa karangalan, ay sumagot. Hello? Narinig ang ingay sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang nanginginig at desperado na boses ng isang lalaki. Itay! Ako ito! Si Benjo. Natahimik sandali ang kanyang ama. Nakilala niya ang boses. Bagaman ibang-iba ito. Ano ang problema? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig. Walang anumang init. Itay, tulungan ninyo ako. Kailangan ko ng tulong. Sabi ni Benjo. Basag ang kanyang boses. Nagsimula siyang umiyak. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginawa sa harap ng kanyang ama. Ako. Stuck ako sa Turkey. Naubusan ako ng pera. Lahat ng card ay nakablock. Wala kaming matutuluyan. Hindi kami kumakain. Mangyaring, Itay, padalhan niyo lang ako ng pera para sa tiket ng eroplano. Nagsusumamo ako. Sa kabilang linya, tahimik na nakinig ang kanyang ama sa pakiusap ng kanyang anak. Walang simpatya sa kanyang puso. Ang tanging nandoon ay napakalalim na pagkadismaya. Nakausap na kami ni Alana, Benjo? Sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay flat at mabigat. Tila huminto ang puso ni Benjo. Ano? Dumating siya ilang araw ang nakakaraan. Isinalaysay niya sa amin ang lahat, sa iyo at sa ina mo. Ipinakita niya sa amin ang ebidensya, ang iyong mga larawan, ang mga bank statement, lahat. Hindi makapagsalita si Benjo. Mas mabilis kumilos si Alana.
Hindi lamang niya ito sinira. Sinigurado niyang walang sino man ang tutulong sa kanya. Alam mo ba kung gaano kami kahihiya, Benjo? At patuloy ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay nagsisimulang nanginginig sa pinipigilang galit. Ang anak na ipinagmamalaki namin ay naging isang manloloko, isang taksil. Tinapaktapakan mo ang dignidad ng iyong asawa, ang mabait na babae na sumuporta sa iyo sa lahat ng panahong ito. Ginamit mo ang kanyang pera para pondohan ang iyong pakikiapid. At ngayon na nagulo na ang lahat, tinatawagan mo ang iyong ama, humihingi ng tulong. Itay, humihingi ako ng paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Aayusin ko ang lahat. Nangangako ako. Pero mangyaring ilabas mo muna ako dito. Hikbi ni Benjo. Luha at sipon ang bumasa sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya na nakatingin sa kanya ng kakaiba. Hindi, sagot ng kanyang ama. Ang salitang iyon ay binigkas ng may parehong katatagan na binigkas ni Alana. Walang madaling pag-aayos para dito. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Matanda ka na, Benjo. Ginawa mo ang mga desisyong ito bilang isang matanda. Ngayon, harapin mo ang mga kahihinatnan nito bilang isang matanda. Ngunit Benjo, matuto kang managot sa iyong sariling mga aksyon. Huwag mo na kaming tawagan. Humanap ka ng sarili mong paraan para makauwi. Ipakita mo na mayroon ka pa ring kaunting karangalan. Bilang isang lalaki. Click. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Benjo ang screen ng computer na may walang laman na tingin. Call ended. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan. Siya ay tinanggihan ng kanyang nag-iisang pag-asa. Siya ay itinapon ng kanyang sariling pamilya. Ngayon, siya ay tunay na nag-iisa. Natapos ang kanyang 15 minuto, pinalayas siya sa internet cafe. Naglakad siya pabalik sa plaza ng walang lakas, parang zombie. Nakita niya si Reyna, na nakaupo pa rin doon, sa lugar kung saan niya ito iniwan. Itinaas ni Reyna ang kanyang ulo. Nang makita siyang papalapit, nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Benjo. At agad niyang nalaman, walang pag-asa. Umupo si Benjo sa tabi niya. Hindi sila nagsalita. Wala nang dapat sabihin. Wala nang masisisi. Silang dalawa ang arkitekto ng kanilang sariling impyerno. Habang lumubog ang araw, at nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng lungsod, tahimik lang silang umupo. Dalawang sirang nilalang na stranded sa isang dayuhang bansa, na walang sino man sa mundong ito ang nagmamalasakit kung sila ay nabubuhay o namatay. Ilang araw ang lumipas sa parehong ulap ng paghihirap. Para kina Benjo at Reyna, ang bawat araw ay pag-ulit ng nakaraang araw. Gutom, pagod, at desperado. Nakabuo sila ng isang malungkot na rutina. Sa umaga, naghahanap ng tira-tirang pagkain malapit sa palengke. Sa tanghali, sumisilong sa ilalim ng tulay. At sa gabi, naghahanap ng pinakaligtas na sulok ng parke upang subukang matulog. Halos hindi na sila nag-uusap. Ang mga salita ay tila walang kabuluhan. Sila ay dalawang estranghero na pinagsama ng isang kalamidad na sila mismo ang lumikha. Pagkatapos ng nabigong tawag sa kanyang ama, nahulog si Benjo sa kailaliman ng pagpapakasakit. Hindi na siya sumubok na maghanap ng solusyon. Basta lang siyang nakaligtas mula minuto sa minuto. Ganap na nawala ang kanyang pag-asa. Sa Maynila, sa bahay ng mga magulang ni Benjo, isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa kanilang tahanan. Nanatiling matatag ang ama ni Benjo sa kanyang posisyon, tumangging pag-usapan pa ang problema. Para sa kanya, pinili na ng kanyang anak ang sarili niyang landas. Ngunit, ang ina ni Benjo, si Sarah, ay nasira sa loob. Bawat gabi ay hindi siya makatulog. Iniisip ang kanyang anak na nilalamig at nagugutom sa ibang bansa. Gaano man kalaki ang pagkakamali ni Benjo, hindi maaaring balewalain ang instinct ng isang ina. Pagkatapos ng isang linggong pagpapahirap sa sarili ng tahimik, hindi na niya kaya. Isang umaga, habang wala ang kanyang asawa, kinuha niya ang telepono gamit ang nanginginig na kamay. Alam niyang magagalit ang kanyang asawa kung malalaman.
Ngunit kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi niya tatawagan si Benjo. Tatawagan niya ang nag-iisang tao na maaaring may hawak pa rin ng susi sa sitwasyong ito, si Alana. Sa kabilang panig ng lungsod, si Alana ay nasa isang flower shop. Itinutulak niya ang isang maliit na trolley sa pagitan ng mga hanay ng mga luntiang halaman sa kaldero. Matapos linisin ang kanyang bahay mula sa bakas ni Benjo, naramdaman niyang kailangan niyang punan ang mga walang laman na espasyo ng bagong buhay. Maingat niyang pinili ang ilang monstera at succulents, iniisip kung saan niya ilalagay ang mga ito. Nang sandaling iyon, nagring ang kanyang telepono. Lumabas ang pangalan ni Tita Sara sa screen. Huminto si Alana sa isang tahimik na pasilyo. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili. Alam niyang darating ang tawag na ito. Maaga. O huli. Pinindot niya ang berdeng button upang sagutin. Hello, Tita. Magandang umaga. Alana. Anak. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng hikbi. Paumanhin kung naistorbo ka ni Tita. Ayos lang po, Tita. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Alana ng magalang. Kahit na alam na niya kung ano ang punto ng tawag na ito. Hindi ako ayos, anak. Hikbi ni Sara. Si Benjo. Tumawag siya ilang araw na ang nakalipas. Mukha siyang lubhang nasira. Sabi niya. Wala siyang anuman doon. Siya at ang babaeng iyon, nasa kalye sila. Hindi niya kayang banggitin ang pangalan ni Reyna. Natahimik si Alana. Hinayaan ang kanyang biyenan, na ilabas ang lahat ng kanyang kalungkutan. Alam ni Tita kung gaano kasama ang ginawa niya sa iyo. Alana, hindi mapapatawad. Nahihiya at galit na galit si Tita at Tito. Ngunit anak pa rin namin siya. Ang aming nag-iisang anak. Hindi makatulog si Tita. Anak. Iniisip siya na gutom. Iniisip siya na nilalamig. Lalo siyang umiyak. Nagmamakaawa ako sa iyo, Alana. Hindi ako hihingi ng pera para sa kanya. Hindi ako hihingi ng kapatawaran para sa kanya. Humihingi lang ako ng permiso. Payagan mo kaming mga magulang niya. Napadalhan siya ng pera para makauwi. Payagan mo kaming iuwi siya mula doon. Pagkatapos noon, nangangako kami na hindi ka na niya guguluhin. Ang pakiusap ay taos-puso. Isang sigaw mula sa puso ng isang ina. Ang dating Alana ay baka luluhod. Ang dating Alana ay baka maawa at susuko. Ngunit ang Alana ngayon ay iba. Natuto siya ng napakamahal na leksyon tungkol sa mga kahihinatnan. Naghintay siya hanggang sa bahagyang humupa ang mga hikbi sa kabilang dulo ng telepono. Pagkatapos ay nagsalita siya ng may malambing ngunit napakatatag na boses. Tita, lubos kong naiintindihan ang nararamdaman mo. Bilang isang ina, natural lang na nag-aalala ka. Sinadya niyang simulan ng may empatiya upang ipakita na ang kanyang desisyon ay hindi batay sa galit. Ngunit mangyaring tita, intindihin mo rin ang aking posisyon. Patuloy niya. Hindi na lang ito simpleng usapin ng pakikiapid o pagkaubos ng pera para sa pamasahe pa uwi. Ito ay mas malalim na problema. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Sara. Si Benjo ay pumunta sa Turkey na may malaking halaga ng pondo mula sa aming account sa ilalim ng dahilan ng trabaho. Paliwanag ni Alana. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at nasusukat. Ginamit niya ang pondong iyon upang pondohan ang isang marangyang bakasyon at mag-propose sa ibang babae. Sa mundo ng negosyo, ito ay tinatawag na embezzlement, isang uri ng pandaraya. Bukod dito, nag-iwan din siya ng maraming utang na nakapangalan sa aming dalawa doon. Mga hotel bill, restaurant bill na may collateral na personal na gamit. Kung magpapadala lang tayo ng pera para sa tiket, mananatili ang mga utang na iyon. At sa huli, ako ang magbabayad nito dahil sa legal na paraan, mag-asawa pa rin kami. Huminto sandali si Alana. Hinayaan ang mga katotohanan na humulas. Binago niya ang problema mula sa isang emosyonal na drama tungo sa isang lohikal na legal at pinansyal na problema. Ngunit mas mahalaga kaysa roon ang usapin ng responsibilidad, tita, patuloy ni Alana. Sa lahat ng panahong ito,
Si Benjo ay laging nabubuhay ng komportable sa bawat pagkakamali na ginagawa niya. Laging may umaayos nito. Una si Tito at Tita. Pagkatapos ako, hindi niya kailanman talaga hinarap ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon. Lumaki siya bilang isang lalaki na nag-iisip na kaya niyang gawin ang anuman, nang walang kahihinatnan, na tahimik ang kabilang linya. Natapos na ang pag-iyak. Kung ngayon, Tita at Tito ay magpapadala ng pera para iligtas siya. Anong leksyon ang matututunan niya? Matututunan niya na ayos lang na mandaya, ayos lang na magtaksil, ayos lang na saktan ng iba, dahil sa huli, laging darating si Mama at Papa na may helicopter ng pagliligtas. Hindi na siya magbabago, Tita. Ang siklo na ito ay patuloy na mauulit. Kaya gusto mong hayaan lang namin siya? Mahinang tanong ni Sarah. Hindi ko hinihiling sa iyo na hayaan siya, sagot ni Alana. Naniniwala ako na ang pinakamahusay na paraan upang talagang matulungan siya ngayon ay ang hayaan siyang maranasan ang pinakamatinding hirap. Hayaan siyang maranasan ang buong kahihinatnan ng kanyang mga pagpipilian. Hayaan siyang maghanap ng sarili niyang paraan palabas. Marahil ay kailangan niyang pumunta sa embahada. Marahil ay kailangan niyang magtrabaho ng part-time doon. Hindi ko alam. Ngunit hayaan siyang magsikap. Hayaan siyang matuto sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin ng responsibilidad? Iyan ang tanging paraan para makauwi siya. Hindi lamang bilang isang bigong lalaki, kundi bilang isang lalaki na maaaring may natutunan. Siyempre, sa huli, nasa iyo at kay Tito ang desisyon. Kayo ang kanyang mga magulang. Dagdag ni Alana. Ngunit kung tatanungin mo ako, ito ang nag-iisang tunay na tulong na maibibigay natin sa kanya ngayon. Tulong upang lumaki. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig ni Alana ang mabigat na paghinga. Nang sa wakas ay nagsalita si Sarah. Ang kanyang boses ay tila napakapagod. Ngunit mayroon ding bahid ng pag-unawa. Tama ka, Alana. Tama ka. Sa lahat ng panahong ito, labis naming sinasamba siya. Kami ay nagkaroon din ng bahagi sa paghubog sa kanya upang maging isang lalaki tulad ngayon. Mayroong malalim na tono ng pagsisisi sa kanyang boses. Mas matalino ka kaysa sa amin sa pagharap dito. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa pag-abala sa iyo. At patawarin mo kami sa pagpapalaki ng isang anak na labis na sumakit sa iyo. Pinatawad ko na po, Tita. Taos-pusong sabi ni Alana. Ngayon, gusto ko lang ipagpatuloy ang aking buhay. Natapos ang tawag ilang sandali pagkaraan. Ibinalik ni Alana ang kanyang telepono sa kanyang bag. Tinitigan niya ang monstera plant sa kanyang harapan. Ang malaki. Lunti ang dahon nito na may mga butas, ay tila nagpapakita na ang kagandahan ay maaaring manatili kahit na may mga imperpeksyon. Naramdaman niyang naipasa na niya ang huling pagsubok. Hindi lamang niya sinara ang pinto para kay Benjo. Sinara na rin niya ang pinto sa kanyang nakaraan nang may kapanahunan at dignidad. Inilagay niya ang paso ng halaman sa kanyang trolley at itinulak ito patungo sa cashier. Handa na siyang umuwi at simulan ang kanyang bagong paglago. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang panahon ay dahan-dahang nagbago. Nagdadala ng iba't ibang hangin. Para kay Alana, ang buwan na iyon ay isang panahon ng tahimik, ngunit makabuluhang pagbabago. Hindi na niya binibilang ang mga araw, mula nang mabunyag ang pagtataksil. Nagsimula siyang magbilang ng mga araw, batay sa maliliit na tagumpay sa kanyang bagong buhay. Iba na ang pakiramdam ng bahay ni Alana ngayon. Ang amoy ng kape sa umaga ay madalas na sinasamahan ng amoy ng basang lupa mula sa kanyang mga bagong halaman. Inayos niya ang kanyang opisina. Inilipat ang kanyang mesa upang humarap sa bintana na nakatanaw sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Nalaman niyang ang pagtatrabaho habang tinitingnan ang lunti ang mga dahon ay nagpapakalma sa kanya at nagpapatahimik. Maayos ang proseso ng kanyang annulment na may napakalakas na ebidensya at hindi makontak si Benjo para sa mediation. Hinulaan ng abogado ni Alana na mabilis na lalabas ang desisyon at lubos na pabor sa kanyang panig. Ang kanyang karera ay umunlad, malaya mula sa emosyonal na pasanin at pag-aalala tungkol sa negosyo ng kanyang asawa. Ang kanyang enerhiya
ay ngayon ay ganap na nakatuon sa kanyang trabaho. Nagtagumpay siya sa pagkuha ng isang malaking corporate client, isang tagumpay na matagal na niyang hinahangad. Ang kanyang presentasyon ay pinuri dahil sa matalas na pagsusuri at makabagong estratehiya. Nakita ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago sa kanya. Si Alana, na dating laging tila medyo pinipigilan ang sarili, ngayon ay mas kumpiyansa at mas vocal sa mga pulong. Nagsimula rin siyang muling itatag ang kanyang buhay panlipunan. Kinausap niya ang mga lumang kaibigan, nag-organisa ng mga dinner, at sumali pa nga sa isang book club. Mas madalas siyang tumawa, isang malayang at taos-pusong tawa. Napagtanto niya kung gaano niya pinaunti ang kanyang sarili upang magkasya sa mundo ni Benjo na puno ng drama at kawalan ng katiyakan. Ngayon, hinayaan niya ang kanyang sarili na lumawak. Pinunan muli ang espasyo na dapat ay sa kanya mula pa sa simula. Isang hapon, habang nag-enjoy siya sa tsaa sa kanyang likod na veranda, may isang email na dumating sa kanyang telepono. Ang nagpadala ay ang kanyang law office. Ang paksa ay impormasyon mula sa konsulado. Kalmado niyang binuksan ito. Ang email ay maikli at formal. Ang nilalaman nito ay isang abiso mula sa Konsuladong General ng Republika ng Pilipinas sa Istanbul. Nakasaad sa email na dalawang mamamayan ng Pilipinas, sina Benjo Diaz at Reyna Ramos, ay matagumpay na naibalik sa bansa. Ang kanilang pagbabalik ay pinadali matapos silang matulungan ng isang komunidad ng mga Pilipino sa Istanbul na naawa sa kanilang kalagayan. Sila ay naibalik na may mga emergency travel documents nang walang anumang ari-arian. Binasa ni Alana ang email ng 2 beses. Walang pakiramdam ng labis na tagumpay o kasiyahan. Ang tanging naramdaman niya ay isang tuldok, isang pagtatapos ng isang mahaba at nakakapagod na kabanata. Nakabalik na sila. Hindi na sila ang kanyang problema. Isinara niya ang email at muling tiningnan ang kanyang hardin. Ilang araw pagkaraan, isang kotse ang huminto sa harap ng bahay ng mga magulang ni Reyna. Isang malayong kamag-anak ni Benjo, na pilit na pinakiusapan ng mga magulang ni Benjo na sunduin sila sa airport. Ang huminto ng sasakyan. Bumukas ang likod na pinto. Si Reyna ang unang lumabas. Ang kanyang hitsura ay ibang-iba. Siya ay payat. Ang kanyang mukha ay pagod, at ang kanyang mga mata ay walang ningning. Nakasuot siya ng malalaking damit na donasyon, nang hindi lumilingon sa kotse. Naglakad siya ng walang lakas patungo sa pintuan ng kanyang bahay, kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang na may halo-halong ekspresyon ng paggaan ng loob, galit, at kahihiyan. Pagkatapos ay lumabas si Benjo mula sa kabilang panig ng kotse. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay mas mahaba at hindi inaalagaan. At may manipis na balbas sa kanyang mukha. Hindi man lang siya nagpasalamat sa kamag-anak na sumundo sa kanya. Nakatayo lang siya sa bangketa. Pinanood ang kotse na umalis, na nagdadala sa kanya patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa paglalakbay mula sa airport, hindi sila nagpalitan ng salita ni Reyna. Ang kanilang magandang babol ng pag-ibig ay sumabog sa mga kalye ng Istanbul. Nag-iiwan ng malagkit na residue ng puot at pagsisisi. Ang kanilang fairy tale ay nagtapos sa pinakamapanghamak na paraan na maiisip. Hindi nagtatapos ang kwentong ito sa eksena nila. Nagtatapos ang kwentong ito sa eksena ni Alana. Ilang linggo matapos ang balita ng kanilang pagbabalik, isang maaraw na Sabado ng umaga, nakatayo si Alana sa balkonahe ng kanyang apartment na pansamantala niyang inupahan habang binago ang kanyang bahay. Hindi niya ibinenta ang bahay na iyon. Gusto lang niyang bigyan ito ng bagong buhay. Tulad niya, hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Sa harap niya, sa isang maliit na mesa, nakalatag ang isang tablet na nagpapakita hindi ng financial graphs, kundi ng kanyang itinerary, ang kanyang patutunguhan, Japan. Maglalakbay siya ng mag-isa. Ang paglalakbay na minsan niyang pinangarap kasama ang kanyang asawa, ay ngayon ay isang paglalakbay upang ipagdiwang ang kalayaan at muling pagtuklas sa sarili. Ngumiti siya ng tipid. Ang sakit ng pagtataksil ay naroon pa rin,
tulad ng isang mahina na peklat, ngunit hindi na ito masakit kapag hinahawakan. Ito ay naging bahagi ng kanyang kwento, isang paalala ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ang pinto patungo sa kanyang nakaraan kasama si Benjo at Reyna ay mahigpit niyang isinara at nilak ng tuluyan. Sa harap niya ngayon ay isang malawak at bukas na abot-tanaw. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay doon. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya natatakot. Sa halip, nararamdaman niya ang kagalakan. Huminga siya ng sariwang hangin sa umaga. Naramdaman ang init ng araw sa kanyang mukha. At naramdaman na buo na siya. Nagsimula na ang kanyang bagong kabanata.